Hello guys! Magandang araw at magandang buhay. It's me at Enero and welcome back to my YouTube channel. Dito tayo sa sa kwarto ng mga bata kasi may inaayos ako. And tara, samahan niyo po ako sa panibagong araw, panibagong vlog na naman ulit po. Huwag po kayong magsasawa kasi mga kwento-kwentong buhay ng isang katulong dito sa Hong Kong. Para pagtanda natin, pag for good natin, may mga remembrance din tayo at pinapanood sa ating pag for good kung time na ayaw na natin yung magtrabaho dito sa kanila. Tara! Chicken wings. Tapos minarinate natin dito sa hoisin sauce and marinated sauce na may konting asim to kasi pineapple. Binabad natin siya ng 1 hour. Okay na yun kasi nagmamadali naman tayo. Kung hindi tayo nagmamadali kahit the whole day natin marinate, mas masarap. Air fry lang natin ng 20 minutes. Luto na yan. Kaya see you later again. Ayan, habang nakasalang sa air fryer ang chicken wings natin, puntahan natin yung isang trabaho. I-map natin yung yung room ni Madam Bertud kasi tapos na siyang na walis. May isasampay pa ako dun, kaya lang mamaya na muna. So yan, di ba? At magsasampay tayo yung kinuha natin sa loob ng washing machine kanina na bedsheets. Isampay muna natin habang nagluluto yung air fryer natin. Para madaling matapos ang mga gawaing bahay. Parang typewriter na dapat galaw-galaw, gumagalaw lahat. Para pagka kasi trinabaho mo yung isa, tapos umupo ka at wala kang gagawin, hihintay mo matapos yung isa, gagabihin ka. Kaya pagpapasabihin mo ang i-manage mo yung time para ma-minimize yung trabaho mo, hindi yung aantayin mo matapos yung isa para mag-umpisa ka ulit doon sa isa. Malay mo ba kung yung isa mas matagal gawin. Kaya mas okay na ma-manage mo yung oras mo sa pagtratrabaho habang nag-aantay ka doon sa isa. Tatapusin mo muna yung mga Nice! ganun kabilis ang mga kunyang. Kaya hindi nyo basta-basta lang ang mga kunyang kasi habang nagsasalita yan, mas mabilis pa yung kamay. Wow! Parang yung nanay ko din. Parang si nanay din. Nagtatrabaho yung kamay, nagtatrabaho din pati yung bibig, bunganga. Sao. Kaya yun. Tiis lang po mga kakunyang, mga ate. Kasi pasasahan ba't matatapos din lahat yan. Diba? Ganyan ka tiisin ang matiisin ang mga magulang. Lalo kung nagpapaaral ka. Titiisin mo lahat ng mga hirap. Wow! Mas okay nga yung mag-isa ka lang dito kasi wala kang aasahan na gagawa sa trabaho mo kundi ikaw lang. Dati kasi dalawa pa kami. Makwento ko lang sa inyo. Porque mas nauna siya sa akin dito. Parang siya na yung madam ko. Siya na yung senior ko. Parang pagka nag-market ako, na-late ako ng dating. Mga may 1 hour ako doon. Nag-chat na yan. Sabi niya, asan ka ate? Para namang lalayasan mo umupo ka lang sa market na wala kang gagawin. Siyempre, minsan kasi, marami kang bibilhin. Hindi mo maiwasan matatagalan. Tapos, pag magbabas ka pa, mag-aantay ka pa ng sasakyan pa uwi. Parang mayroon daw din. Pero wala na siya. Mas happy na yung wala na siya. Sabi ako. Kasi wala akong ibang uutusan. Sarili ko lang. Tapos, siya hindi nga nagagawa ang mga trabaho niya dati. Tinutulugan niya. Nahilig yung matulog sa tanghaling tapat ako. Hindi ako sanay na natutulog sa tanghali. Wala na akong ginagawa. Diyan lang ako nakaupo, nag-games. Hindi pa ako nag-YouTube noon. Bago-bago pa lang ako. O, diba? Kwentong buhay. Punta tayo sa kusina. Check natin yung ating chicken wings. Barbecue. Ayun. Parang okay siya. Rin natin. Yan, mag-akas muna tayo ng mga sinampay para may space yung isasampay din ulit natin na
ng mga bedsheets. Diyan ka muna ha. Kasi makaagas ang ating punyans. Parang ano naman, napakalayo. Ay, napaka ang tawag dyan? Against the light pala. Okay lang yan. Agas-agas. Yan guys, yan po ang trabaho natin. Kailangan time management kasi. Kung hindi mo ma-manage yung time mo dito sa Hong Kong, i-terminate ka. Maliliit lang ang bahay. Pero nakaka-stress na yung trabaho. Sabi ng iba, sabi ng mga ibang katulong, lalo yung mga galing sa sa Middle East, nakakapagod daw talaga ang Hong Kong. Kasi maliit na bahay, ang daming trabaho. Tapos ang dami pang activities ng mga bata sa labas. Kailangan susundan mo sila. Kuyugong, ako na tinukan. Kasi hindi naman nila kayang mag-isa, lalo kung elementary pa yung alaga mo. Kailangan mo talaga sinusundan. Rain or shine, umulan bumagyo. Umulan bumagyo, ayos lang, parang ganun. Umulan bumagyo. Tapos bumabaha, maaraw. Kaya tingnan nyo, ang araw dito, masakit sa balat kasi mainit. Pero pag winter, malapit ng winter, na siya nag-umpisa ng Mid-Autumn Festival. It means mag-umpisa na yung pagbabago ng temperature ng weather. Ayan po. Tingnan po natin kung okay. Kasi nag-off na siyang kusa. Wow, sarap. Barbecue. Sabi ng Chinese, BBQ. Sarap ng BBQ. Kasi parang lazy people sila na ayaw man lang nilang sabing barbecue. Oh my God! Mas okay sa kanilang bibigkasin nila yung BBQ. Tayo Pilipino nga naman. Tayo talaga nasa tamang bigkas tayo. Wow. Sila parang may kulang yung sa bigkas nila. Ayan. Sarap ng BBQ na yan. Alam nyo guys, magsasampay tayo ng damit. Pero yung damit ko, dyan lang dyan sa labas ng bintana. Kikita nyo ba yun? Saan Pero alam niyo, takot na takot akong magsampay ng damit dyan sa bintana, labas. Kasi, nakakatakot. Tsaka parang marupok na rin yung yung tali. Matagal na kasi ilang years na yan, kaya ang sinasampay ko lang dyan mga basahan. Tsaka yung mga luma kong damit. Pero pagka yung mga damit nila amo, ayoko kasi pag nalaglag dyan sa baba, hindi mo na yan makukuha. Kaya nakakatakot. Sabi ni amo lalaki at babae, magsampay ka dun. Ayoko kasi pag may nagluluto dyan sa baba namin, hindi naman individual na bahay. Building naman flat. Nangangamoy kusina. Minsan pag nagpiprito sila, amoy prito. Kaya ayoko. Okay lang naman naglag kung sa damit kong pambahay, pero pagka kung damit nila, wag na. Nakakatakot. Baka mamaya sabi nila, sinayang mo yung damit ko. Diba? Diba? Tapos na natin naisampay yung mga damit ko. Kaya binalik na natin. Ilak natin ulit. Yung may susi may siradura. Tapos ibalik na natin yung mga nakasabit dyan. Maraming nakasabit-sabit dyan Mga pamunas ko dito sa kusina. Diba? Natatakot kasi ako magsampay talaga dyan kasi marupok na yung tali. Ilang years na. Kasing rupok ng relasyon nyo. Joke, charot. Tapos, matagal na siya. Kaya nakakatakot. Baka mamaya sisihin nila tayo na bakit nahulog yung damit doon. Paano mo makukuha ngayon? Ayoko naman na nagagalit sila. Ganon. Hindi ako sanay na nagagalit sila. Kasi hindi naman sila, hindi ko pa naranasan na napagalitan sa kanila. Wow! Kaya, iniiwasan ko rin na magalit sila. Yan po guys, maghatid tayo ng
baon ulit. Yan po, oh. Mataas dito sa amin, guys. Araw-araw yung ganitong lakad ko. Minsan nga nakikita ko sa record ng phone ko kung ilan yung na-step ko sa isang buong maghapon. Nasa 14K steps, ganon. Wow! Kaya, okay din naman exercise. Kaya lang ngayon, mainit. Pero medyo malamig-lamig na yung simoy ng hangin. Kasi mag-uumpisa na ng Mid-Autumn Festival. Pagka kung nag-Mid-Autumn Festival na, lalamig na yung panahon. Ayan. Sinuot natin yung mahiwagang sombrero. Mas okay sa akin to kasi maliit lang yung ganito niya. Yung binili namin ni Bunso na malaki yung sa ganito niya. Parang natatakpan yung mukha ko. Okay din naman kasi para to prevent the sunlight. Pero may kawa. Kaya ito na lang pagtiyagaan ko. Mainit. Tapos pagkahatid natin ng baon ni Alaga, didiretso na tayo sa market. Nag-promise ako sa kanya na dadalhin ko siya sa market. Kaya lang mainit. Kasi ang Friday nila mas maaga silang lalabas. Kaya lang mainit. So baka bukas ko na lang siya isasama sa palengke. Kasi walang pasok. Ang magdoo. Nakakagutom. Pero wag na muna. Kasi malapit naman ng day off. Sunday. Ayun. Kaya sulit na lang sa day off natin. Alam nyo guys, ang mga plano sa day off hindi natutuloy. Ito ng Sunday. Plano namin na mamasyal muna bago pupunta sa tambayan. Pero wala, bagsak talaga namin sa tambayan kasi bumagyo. Tapos maghapon yung ulan kaya hindi na tayo natuloy. So na lang, next other Sunday na lang kung gugustuhin ng mga pinsan ko. Pero yung kambal na pinsan ko Saturday at sila ngayon kaya hindi sila makakasama. Pwede kung gusto ng mga tropa or kung pupunta si Lisel kasi si Lisel nag-absent siya sa simbahan niya nung Sunday kasi nga ang plano namin mamasyal kami saglit. Wala, nagtambay lang kami maghapon kasi bumabagyo. Yan guys, naihatid na natin yung yung baon ni Bunso. Hindi na ako nag-video doon kasi ang daming mga bata papasok doon sa school. Galing sila doon sa may church yata yun. Kasi Catholic school yan pinapasukan ni Alaga po guys. Alam nyo guys, nakakatuwa parang may decoration yung isang building buo. Kasi pagka nagko-construction sila, kailangan nila yan, lalagyan nila ng ganyang scaffolding na sinasabi. Tapos lalagyan pa nila yan ng buong net, parang kukulambuhan ba, para kahit may malaglag, at least may sumasalo, parang ganun. Kaya magagaling ang mga Chinese na construction worker. Yan po, dito na tayo sa malapit sa market. Tingnan nyo guys, lagi silang nagbubutas dito. Sa Hong Kong, laging may nagbubutas. Pinagpan lang nila. Kasi wala yung mga trabahante. Ayan. Ito yung sa Yingpon MTR station. Ito may mga butas-butas to. Basta may ganito. Kasi alam nyo pagka binubutas ang mga ito, may kinakalkal sila. May diferensya ang mga linya. Andito lahat sa sa lupa. Nakabaon yung mga linya ng kuryente, wifi, at saka telepono, lahat. Ayan, papunta na tayo sa sa market. Ito yun naman yung escalator sa Yingpon Market. Kung may escalator doon sa may papuntang mid-level, ganun din dito, kaya lang ito, konti lang, hindi mahaba. Panay lang pataas ito, walang pababa. Ito lang talaga yung pinaka-main ang may pataas pababa, pero lahat ng escalator dyan panay pataas. So ayun,
Tingnan natin yung pataas. Ayun, yung nasa next na yun. Pataas na yun. Kaya, pag end na dito, maglalakad na tayo. Diyan, pababa. Hanggang dun sa market, di ba? Ang taas. Taas Matari. Pero nilalakaran ko lahat to. Exercise na to. Kasi, wala naman akong choice. Tsaka, masasanay ka din pala sa mga matatarik na lugar. Kaya, nung una, masakit ang katawan ko. Nung mga unang dating pa lang ako sa kanila. Pero ngayon, hindi na. Kasi nasanay na nga yung katawan ko sa paakyat pababa dito. Nice! Yan po, nasa fish market tayo. Bumili tayo ng ganun. Mas gusto ng mga amo yung mga buhay na seafoods. Ito malalaki, malaki lang yung head nito pero yung katawan hindi. Mahal siya. Ito naman yung sa mga shell. Mga shell naman ito. Tsaka crabs. Pero wag muna kaming mag-crabs kasi nung isang araw nag-crabs na kami. Kahapon na ganito naman kami. Ayaw kasi masyado ng mga bata yung mga fish. Hindi sila masyado sa fish. Bumili din ako ng yung black, yung garupa. Yan po guys, naka-disable itong isang escalator. Kaya maghagdan po tayo. Ito yung hagdan. Dito tayo nahihirapan lalo kung may mga dala-dala tayo. Yung paghahagdan. Daming sale sa Japan Homes, So, ayan guys. Pauwi na tayo. Kaya, naghagdan tayo. Ito. Okay na ito. Lumampas tayo doon sa may naka-disable. Dito naman tayo. Hanggang doon sa kabila. Ang bigat ng dala ko guys. Yan po. Pauwi na tayo guys. I'll see you next time on my next vlog. So, hanggang dito na lang po. Mga chup-chup. Don't forget to share and like. Mag-subscribe din po kayo para updated po kayo palagi sa ating mga vlogs. Marami pa.